Sa OFW po, ito naman ang ating mga requirements. Copy of latest job contract, dapat po valid pa siya hanggang next year. Okay po? Kasi ang filing natin ngayon is mid-year, so dapat valid pa talaga ang kontrata mo hanggang ma-file sa Pag-ibig yung Pag-ibig housing loan natin. Workers information sheet sa POEA, latest ESAB, naka-POP po yan. Pag POP po, yan ang code for OFW. Pag IP, individual payer. Okay po. So, pag OFW, papabago mo po yan, sa representative mo, halimbawa, asawa mo, parents mo, pupunta yan po sa Pag-ibig, kailangan pong ipa-change into POP. Or pag pumunta ka po dyan sa Pag-ibig kung nasaan kang bansa, pwede mo na siyang ipa-change na POP para hindi na mag-abala sa Philippines. One government ID with 3 original specimen signature. Original dahil po ang ibang mga requirements ay manggagaling sa iyo kung nasaan kang bansa. So, ipapasabay mo yan ipadala dito. Passport copy, ipa-xerox mo dyan. 3 original specimen signature din. 2 valid ID ng attorney in fact with 3 original specimen signature. Kasama ko dito sa Pilipinas ang magiging representative mo. So, papagawan ko sa kanya. Dapat may 2 valid ID siya na primary ID din. Itong number 7, yan ang tinatawag na SPA. Consularize yan kung nasaan kang bansa, punta ka sa embassy, kamo po, dalhin mo po pala yung Xerox ng kontrata mo. Ipakoconsularize mo doon for housing loan po, kamo, under Pag-ibig, papadala yan sa Pilipinas. Okay po, yung visa and resident ID with English translation, ID yan, ikama, art, yan. Ipapasirox mo lang yan. Lahat ng ID, back to back, colored, 3 pirma lahat. Since nasa abroad ka, paki 3 copies mo lahat ng mga ID mo in the event na may kailanganin yung representative mo. Yung OEC is Overseas Employment Contract, nasa POEA, yan yung mga balik manggagawa. Meron ka niyan. Ang e-ticket, kung kailan ka umalis, nasa email mo yan. Kailangan ng e-ticket. Yung exit entry stamp copy, nasa passport mo yan. Lahat ng may stamp sa passport mo, paglabas at pagbalik mo ng Pilipinas hanggang pagbalik mo ulit ng ibang bansa, paki-picturean. Birth certificate mo kung single ka, kung marriage ka na, siyempre marriage contract. 2 valid ID ng asawa mo. Primary, naka-change status na. Ganun din, isang bond paper, 1 ID, 1 bond paper, 1 ID. Dahil 2 valid IDs nga po. TIN ID mo, kailangan talaga ang TIN ID with original 3 perma. MDF, yung PIN number 15 po is Members Data Form, kinukuha yan sa Pag-ibig. Papabago mo po yan, papagawin mo pong OFW. Kasi malamang po, yan po ay naka-old employer mo pa sa Pilipinas. If married, pa-change mo na yung mga status, palagay mo na po yung mga dapat ilagay kung may anak, ganyan po. Meralco bill latest, alam kong hindi nakapangalan sa'yo, so kailangan mag-attach ka ng barangay clearance for housing loan purposes, full name mo, pero kung ano po ang address na nasa Meralco, yun din pa papalagay mo. Help seminar po is, punta ka po sa homeful.ph, sign up with your valid email sa cellphone, and then i-follow mo yung flow. Yung reservation agreement, meron ako sa office. 4 to 5 pieces po ng white background na picture. Ayan siya. So, ang pinakamahirap lang po dyan is yung number 2, ay yung kontrata mo, yung number 1, saka yung number 7. Ang SPA po kasi is galing sa kung nasaang bansa ka, at yung copy ng latest job contract mo is ipapakonsularize mo siya dyan po sa bansa kung nasaan ka. Magtanong-tanong ka po kung saan po ka mo pwede magpa-consularize. Alam po nila yan dahil dyan po kumukuha ang mga OFW ng requirements para sa Pag-ibig housing loan. Okay po. And then kapag red ribbon mo na or napa-consularize mo na ang job contract at yung SPA mo,
padagdagan mo ng copy kasi kailangan pag turnover. Ngayon, yung mga nabanggit ko, yung workers information sheet, yung mga ID mo, lahat ng ID meron ka dyan, i-xerox mo na back to back, isang bond paper, isang ID, tatlong pirma ha, tatlong pirma kasi galing ang mga requirements sa'yo para maiwasan ang dagdag gastos. Lahat po ng mga requirements na galing sa'yo ay iayusin mo na po. Okay po? Yung visa, residence ID, sa'yo nang gagaling yan. Ikaw ang bahala niyan. OEC, yung balik manggagawa, kung online man yan, ikaw nang bahala niyan. Alam mo na po yan kasi meron ka po niyan. Yung e-ticket na yan, meron ka po niyan. Yung exit entry stamp sa copy, nasa passport mo po yan. Birth certificate, marriage contract, dahil nag-abroad ka, alam ko updated yan. 2 valid ID ng asawa mo, dito yan sa Pilipinas. TIN ID mo, dapat meron. Yung MDF, kukunin yan sa Pilipinas, sa Pag-ibig branch. Kaya dagdagan mo ang SPA form mo dyan para ma-xerox na lang natin. Meralco bill, nasa asawa mo yan or nasa representative mo sa Pilipinas. Barangay clearance, representative sa Pilipinas ang gagawa niyan. Help seminar, online lang yan. Reservation agreement, representative mo ang gagawa. 4 pieces ng picture, dito lang sa Pilipinas. So, bilis lang, basta ikaw ang bahala sa number 1 and number 7 consularized. The rest, mga ID, sobrang bilis. So, pag naayos mo na yan, ipadala mo sa office namin. Ako na ang magre-receive para ma-double check ko agad. Basta ang usapan, ang kontrata mo is valid until latter part of this year, 2024. Kasi kung ang filing natin is around July, August, September, October, November, December. So, dapat valid siya until next year, 2025, first quarter, para lang sigurado tayo sa oras, sa window ng ating pagpo-process ng Pag-ibig Housing Loan. In the event na soon to expire na ang kontrata mo at gusto mo talagang makapag-avail, kailangan po yung renewed contract na po ang ipapakonsularize mo. Kasi masasayang po kung ipapakonsularize mo pa yung kontrata mong about to expired na. Nauunawaan po. Ganun lang po siya kasimple. Kung alin dyan ka nahihirapan, i-chat mo ako para mapag-usapan natin paano siya ito-troubleshoot. Kung kaya naman natin magawa ng paraan. Kung nasaan ang passport mo, ulitin mo na lang po itong pakaka-explain ko kasi halos lahat naman dyan po talaga is nasa sayo po. Kasi OFW lang po ang merong ganitong mga requirements. Sana naunawaan. Maraming salamat.